Cain, 15 taong gulang, at si Abel, 12 taong gulang. Ay nagkawatak-watak nang makita ni Adan ng panganay ay napupuot sa bunso. Pinagsikapan niyang papanong balikin ang kanilang puso, at sinabi kay Cain, anak ko, kumuha ka mula sa bunga ng iyong paghahasik at mag-alay ka sa upang kanyang patawarin ang iyong kasamaan at kasalanan. Sinabi rin niya kay Abel, kumuha ka mula sa iyong paghahasik at makalay ka, at dalhin ito sa alahayan upang kanyang patawarin ang iyong kasamaan at kasalanan. Sumunod naman si Abel sa tinig ng kanyang ama at kumuha mula sa kanyang paghahasik at naghanda ng isang mabuting handog, at sinabi sa kanyang amang si Adan, sumama ka sa akin upang ituro mo sa akin kung paano ito iaalay. At sila'y nagtungo, sina Adan at Eva kasama niya, at itinuro sa kanya kung paano iaalay ang kanyang handog sa ibabaw ng altar. Pagkatapos noon, tumayo sila at nanalangin na tanggapin ng alahaya ang handog ni Abel. Tiningnan ng alahaya si Abel at tinanggap ang kanyang handog, at higit na siya ang alahaya kay Abel kaysa sa kanyang handog, dahil sa kanyang mabuting puso at talisay na katawan, walang bahid ng pagdaraya sa kanya. Pagkatapos sila'y bumaba mula sa altar at nagtungo sa yungib na kanilang tinitirhan. Ngunit si Abel, dahil sa kagalakang dulot ng kanyang pag-aalay, inulit niya ito ng 3 beses sa isang linggo, ayon sa halimbawa ng kanyang amang si Adan. Ngunit tungkol naman kay Cain, hindi siya nalugod sa pag-aalay. Ngunit matapos ang maraming pagkagalit mula sa kanyang ama, minsan lamang siya naghandog, at nang maghandog siya, ang mata niya ay nakatuon sa handog na inihahain niya, at pinili niya ang
pagkamalit sa kanyang mga tupa bilang handog. At muli ang mata niya ay nakatuon rito, kaya't hindi tinanggap ng alahaya ang kanyang handog, sapagkat ang kanyang puso ay puno ng mga pag-iisip ng pagpatay. At sila'y lahat ay nanirahang magkakasama sa yungib na pinag-anak kay Eva, hanggang sa sikain ay 15 taong gulang na, at si Abel ay 12